Hey guys, ladies, gents, and mga ka-half and half. Welcome to our podcast. My name is Che, and this is my friend Gian, and we are the Ulopinions. Opinion. Anyway guys, sa mga nakapanood or nakinig ng aming first episode, maraming salamat. And Thank you. sa mga hindi pa nakakarinig, malamang hindi nyo pa to naririnig. Hindi nyo pa to naririnig, or if you guys came across this one, then please watch our first episode and yun yung our story and how get to know us. So ngayon for today's episode, since you already know our story and paano kami lumabas kahit bawal lumabas, and we're gonna move on sa very sensitive topic. It's still related to our story and paano kami nag-come out. So my Ulo friend, how did parang ang tawag dito, paano ko ba sasabihin sa'yo? So, diba, nag-come out ka na, alam mo na yung, or even before, nung time na in denial ka, or yung time na, sige, let's say na, nag-time na nag-come out ka, and syempre sa time natin noon and sa time natin ngayon, ano yung nafe-feel mo every time na nag-washroom ka, or nag-CCR ka, or whatever you call it, basta nagpupunta ka sa mga public to, no? mga public restroom. Yeah, Malamang ano naman mafe-feel mo pag sa private? Malamang pag nafe-feel mo sa private na lang naman sa office kunwari carry lang daw. Pero pagka sa like sa malls, ganyan, restaurants, nakaka-experience pa rin ako ng discrimination. Titignan ka mula ulo hanggang paa, ganyan. So, ano ba? Parang, dapat pala? Dapat ang ginagawa mo, anong ginagawa mo pag ganun? Pakinila, ito lang yung CR na meron so wala tayong magagawa. Pero, mafe-feel mo talaga na hindi sila comfortable na andun ka sa loob. Diba na nakakasabay ka nila. Totoo. Which is nakaka-frustrate din. Dapat sila yung palayasin mo. Karapatan mo yun diba? Doon ka. Karapatan ko to karapatan ko umihi So, ayun. Madalas yun actually. Tapos pagka sa mga mall, ganun. Oo. Siyempre may pila, diba? No offense. Pero parang sa iba, diba? Ano yung usually mga tumitingin sa'yo? Mga tingin mo, yung mga alam mo yung mga dapat hiwala yung Facebook ng mga ng mga ganon. Oldies, correct. Or more on mga ka-age mo, ganon. Or hindi. Mga younger sa'yo. Mas matatanda, usually. Kasi parang mas open nga yung generation ngayon So, walang issue. So, balak sa buhay mo. And most of the time talaga yung mga before, matatanda. Yun yung before or yun yung nafe-feel mo ngayon? Hindi. Mas ngayon. Yung matatanda talaga ngayon, yung until now, yung ganun pa din yung hanggang ngayon. Oo, at least dito sa Philippines, talagang titignan ka kasi nila mula ulo hanggang paa na parang, ba't na to nandito? Kasi pagka yung mga ka-age mo, like, minsan nagka-crack pa sila ng joke Ay, akala ko nasa CR ako ng mga lalaki. Ganon. Pero kapag may ganun sa inyo. Oo, mga matatanda. Tignan ko, mula ulo hanggang paa. Tapos alam mong galit. Parang ano kayang iniisip nito na magiging hindi ka rin comfortable sa sarili mo na parang ano kayang iniisip to, wala akong ginagawa sa kanya yung mga ganon. Madalas ganon. May sinasabi ka, wala naman titingin lang ako sa kanila na parang hello, CR to, wala tayong choice. So sinasagot mo sila? Oo, kapag ako, pero pagka naman, dead mo. Pag tinitignan kanila, tinitignan mo rin sila. Dapat tinitignan mo rin sila ulo hanggang paa din. Pakigano'n na din ako. Pero parang awkward, kapag ka ganon. Tapos, alam mo naman yung mga public toilet dito sa Pilipinas, ay Diyos ko, pagkahaba ng pila. So, ilang minutes mo endure yung ganon na parang diba? Tapos yung tissue nyo pa nasa labas. Totoo, diba? Kaya kailangan, dito, kanya-kanyang bakod ng wipes. Oo. Diba? Tapos, pag ginamit mo pa parang Scotch Brite. So, tinatawagan po namin yung mga establishment dyan. Try nyo rin i-feel kung hindi, ganun din naman dito, yung mga maninipis. Masakit nga. Hindi, pero kasi ganun talaga. Mahal eh. Siyempre mahal. So, alam mo yun? Noon. Noon, same treatment, oo. No,
kahit nung mga first time mong nag-out, kasi, hello, tanda mo na Hindi. kaya? So, Ganun pa yung rin. noon, I don't think na may nagbago. nung nag-out ka second year college, malamang mga more than 10 years ago na yun. Ganun pa din. Pero yung feeling ko sa sarili ko, yun yung nagbago. Mas Kasi, confident ako ngayon. Kasi mas wala akong Oo. pakialam ngayon. pero So dati, before talagang tiklop ako. Talagang yuyok ako ganyan. Talagang, pero di kasi dati medyo mahaba pa buhok mo eh. So, hindi ka nila affected. tinitignan. Hindi, pero yung mga shirt ko malalaki din. Short ko mahaba. Diba? Meron talaga, tumitingin talaga sila. Tapos, di ba kung naalala mo dati, ipoponi ko man, tinatago ko ng bonnet or ng cap yung buhok ko. So, Mga emo nga, ganun. Oo, so talagang dati, yung ano ko nun, ako yung nahihiya. Oo. Siguro kaya Totoo. ako nagkaroon ng UTI kasi pigil ako ng ihi. Sabay na lang, ganun. Akalain mo yun. Oo. Pero ngayon, wala na akong paki ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Diyan ba? May Alin? difference ba yung sa CR dyan at saka dito sa Philippines? Paano difference? Ay, yung difference ng pagtitreat ng tao sa'yo pag nagsi-CR ka sa public. I think kasi dito, syempre nung napunta ako dito, open naman na yung, kasi di ba dito ever since naman tanggap nila. So, even before pa ako dumating dito, tanggap naman nila. So, yung mga ano siguro, mga younger generation, not even younger. Yung prior ka, yung dito sa Pilipinas. Dito, hindi ka sa Pilipinas, naka-experience? it's dyan, I think it was worse. Naalala ko pa nung elementary ako, yung field trip. Alam mo yung, parang, ewan ko bakit. Pero, syempre, sa school naman nung elementary, pumupunta ako sa pangbabae na washroom, di ba? Pero, nung field trip, parang, alam mo yung, nahihiya akong magpunta sa washroom ng babae. Alam mo, nung time na, syempre may swimming, ganun, mag-isa ako, nagtatago ako somewhere. Na tagong-tago, nagpapalit ako, tapos, yung sa supporter mo, ganun, nagpapalit ako. At din nandun, nakaano ako, pero wala ako sa washroom. Parang hiyang-hiya ako na magpunta. Ewan ko bakit, pero sa school naman okay ako. Tapos, parang, yun lang naman yun. Tapos sa mall, hindi ko alam, parang I think nung mga time na nandiyan ako, syempre mga 15 years old, 16, parang okay lang naman na parang, I think nung time ko kasi na yun, medyo, medyo light na. Oo, parang medyo madami ng mga makikita mong ganon. So, parang medyo okay naman na And hindi ko naman siguro or hindi ko lang talaga din, kasi talaga ako, hindi ako yung namamansin ng mga may nakatingin man. Parang, pakailan Pero ko. kasi mafe-feel mo Pero nafe-feel ko. Kahit sa parang peripheral view mo, makikita mo kung pero ako nafe-feel ko, nahihiya ako pumasok. Ang nahihiya ako, yung pag-line up. Actually, even ngayon nung umuwi kami nung Pilipinas last year, parang, kapag ka-line up yung nakikita ko sa mall, nahihiya akong pumila. As in, kasi parang, alam mo yun, parang, kasi halatang dun ka nakapili. So, alam mo yun, na parang, diba, kasi ng mga mall dito Kaya ako, nung umuwi rin kami, nung kahit mga nakaraang taon, minsan yung kaibigan ko, tatanungin ko yung lalaki, sama mo nga ako kasi dun ako, kung saan siya pupasok, dun ako. Parang ganun. And then, pero ano yun, diba? Yun yung isang maganda rin nating siguro solution nga talaga dito sa natin. CR para sa mga half and half. Sa mga half brothers and half sisters natin dyan. Dyan sa Pilipinas. Diba? Pwede din. Pero, alam mo ito, parang mabalik lang tayo doon. Yung yung pinaka nakakatawa, nung nandito na ako, alam mo yung mga ibang lahi na Asian. Pero yung parang di sila open, ganun. Kapag papasok ako ng washroom, tapos paglalabas ako, tapos nakapasok na sila, alam ko bumabalik sila sa harapan, tapos sina-check nila yung sign. Parang mali ba? Parang mali ata yung napasukan ko. Parang ako wapakils. Kasi minsan nakasuot pa ako, ganun, or talagang panlalaki yung suot ko, di ba? Parang alam mo yun. Tapos yung iba naman, pero wala, dito nasanay na lang ako na papasok ako.
Pero ang napapansin ko lagi yung ibang lahi. Talagang Mm. nakalagi silang ganun, like titignan nila yung sign. Pero yung mga iba, mga puti, mga ibang Mm. mga okay sila. Syempre, I think ever since naman alam na nila. Yung Asian lang talaga kasi sila yung ang tawag dito, parang hindi nga ganun ka-open pa, Pero, right? yun nga, pero hindi naman lahat ng ibang lahi or lahat ng nandyan I think sa even yung Amerika okay. siguro, no, I think okay naman sila. Or yung, let's say lang na yung mga nasa other side, mga religious na di ba? Or yung Pero, talagang mas matatanda na hanggang ngayon nandun pa rin sila sa ganung oo, no, I think even naman prinsipyo. mga Filipino na mga, so, Mm. yung mga, yun nga, matatanda na, nasa mga age na mga Mm. 70s, ganon, 60s, and basta Mm. sila yung mga wala, pagka Pilipino nakita nila, ganito. Wala naman ako naririnig, pero alam Oo. mo yun, parang tititigan ka pa din. Pero kasi nga dito, very open naman ever Oo. since nung dumating ako. Oo. So, hindi ko yun na-feel. Pero ako, sa sarili ko, nahihiya pa rin ako pumunta. Pero ngayon talaga, wapakels. Minsan, pag ayoko magpunta ng babae, pupunta ako ng lalaki. At Di ba? pupunta ako ng lalaki, tas sa Which is cubicle okay ko. lang dyan. Oo, Pero kasi dito dito, parang issue yun eh. Issue oo. kasi sa Pinas di ba? So, Mm-mm. yun nga, parang ako kung magkakaroon ako ng business, parang ayoko namang ilagay yung customers ko sa hindi comfortable na situation, no? So, Mm-mm. parang mas maganda talaga magkaroon ng So, CR mabalik nga doon dedicated. sa topic na yun. Gusto Oo. mo ganon na, Oo, talagang ganun. Na sana magkaroon na lang ng CR na pero para hindi maging kaya, free express ng tao yung identity niya. pero sa akin yung opinion ko doon, parang Mm. I think hindi more of parang CR ng mga half and half. Kasi parang in a way ang daming pwedeng magpanggap, right? Parang I think nasabi na yun before na may mga nagpapanggap na baka alam mo yun, nagpapanggap na lalaki pala sila, 'di ba? Para Oo. lang may gawing masama, 'di ba? So I think ang maganda hindi yung dapat yung parang dito, alam mo yung disabled washroom. May ganito dito disabled washroom. Or parang yung washroom dito yung magkakahiwalay na unisex. Yun. Pero Yung solo that mo. per cubicle, diba? Or at least per cubicle. No, Basta, pangit pa happy din yung siya. per cubicle kasi Kaya sabay kayong papasok. oo. Kasi Actually, per cubicle shoutout ko nga din sa previous company ko, ganun eh. Meron siyang, meron silang CR. Isang CR lang din yun. Parang sa PWD, pero parang pinilitan nila. Tapos yung logo niya, half babae, half lalaki. Tapos bahala kang pumasok kung gagamit ka. Which is okay nga lang din naman. Kasi mas okay yun kasi pag alam mo may tao, nakalock. Correct. Right? Tapos kapag ka naman wala, syempre, ikaw pasok ka. Tapos, kesa naman yung naka-cubicle pa din kayo, pero pagpasok mo, ilang cubicle yun, pwedeng nagtatago lang doon, di ba? Tapos, pero Pwede alam mo, naman, lahat correct. naman may risk. Kasi kahit naman doon sa isahan, pwedeng nakatago lang din doon, naghihintay na may pumasok, di ba? Tapos biglang ilock, di ba? Oo, tama din Alam mo yun, ang daming risk. And syempre, parang syempre, pag magaganon ka, doble ingat lang din. Totoo naman. Yun lang din talaga kasi sobrang ang hirap. Like, sa lahat ng tao, hindi na nga comfortable yung nakakakita sa'yo. Hindi ka pa rin comfortable na iik. Parang kailangan bilang lagi ka nagmamadali, parang makalabas na nga dito yung ganyan. So, di ba? At least kung nakahiwalay man lang. Tsaka, for sure naman, hindi rin naman naaabot na sobrang haba ng pila for ihi ka lang naman, lalabas mo lang. Diba? Diba? Yeah. Kaya nga, ayun. Pero, yun nga, parang akin mas okay yung ganun kaysa sa per cubicle. Kasi pwedeng I mean, parang no offense or respeto lang, 'di ba? Parang half ka nga and then another half yung papasok. Pero 'di ba? Issue na yan before, what if yung iba nagpapanggap lang, 'di ba? 'Di ba? Sabihin na natin tibo ka man, may ano ka pa din, 'di ba? Ganon. Tas lalaki ka man, may ano ka pa din, 'di ba? So, pagka may masama ka talagang bala, kahit anong kahit anong kasarian mo, may gagawin sa'yo. Dito sa amin, I think, yung mga yung sa Philippines, ganun yung gusto mo mangyari, di ba? Pero dito, I don't know if it's needed or hindi. Kasi nga, very open naman yung mga tao. Pero yung iba, pero maganda very pa rin open. talaga kasi maging parang comfortable yung mga tao. Although mas open nga dyan, pero at least kung i-consider mo, meron pa ding hindi komportable.
I mean, Diba? yeah, I mean, ako kasi, yun nga, parang Parang in fairness lang para sa fairness lang sa lahat. yeah, totoo naman. Kasi ako rin naman, pagka ako yung nag-washroom, minsan ayoko pa rin pumasok. Kasi nga, parang feel ko pa din na-judge ako ng ibang tao. Even na alam mo yun, na okay lang. Pero, alam mo yun, parang na-judge pa rin ako ng either lalaki man sila or babae, ganun. Lalo na minsan pag may mga bata na minsan alam mo ano nasa isip ko, parang magtatanong sila sa mga parents nila, parang bakit may lalaki dito? Yung ganun. Diba? 'Di ba? Kasi nga maliit yung short, yung buhok mo, ganto, ganyan. So minsan ako lang yun naiisip ko lang yun bakit kaya may lalaki pumapasok dito? Bakit alam mo yun? Pero syempre sa akin lang yun, hindi ko man sinasabing talagang sinasabi nila yun. Pero possible, Parang di di ba? naman tayo, parang hindi tayo dadating na matatawag na naman nila tayong entitled. Ganyan. So, at least, para equal Paano Equal naging lang sila. entitled? Hindi kasi, di ba, yung, ngayon, parang naging issue din yan dito na parang may mga nagre-request kasi ng mga basta other things na, yung sa SOGI bill, di ba, may SOGI bill dito. Which is, mas maganda siya yung i-discuss separately. Pero, ayun, so, sinasabi nila, dahil since may ganung law, parang feeling nila nagiging entitled tayo. So, at least, kung just may CR lang na let us use it para peace of mind nating lahat, para tayong may peace of mind. Yeah. Ayun, 'di ba? Parang wala na kayo siguro masasabi entitled pa. So, nasa sa'yo na kung doon mo gusto mag-CR. Ngayon, kung if yung damit mo naman is pambabae, kahit lesbian ka, and then you feel na mas comfortable ka pa rin sa traditional na CR, then go. Pero like for us, talaga nagko-cross-dress, 'di ba? Malaking bagay 'yon. Totoo. 'Di ba? Kasi para lang iwas sa judgment, no? Ganun. Oo, totoo. Parang di na natin kailangan pang i-explain kung bakit tayo pumapasok sa CR na to. Kasi just by looking at kung nasa mismo yung CR at kung para sa CR yun, wala nang manghuhusga sa'yo na kailangan pang dito kasi ako gagamit ganyan. 'Di ba? Para iwas-iwas sa gulo. Ganon. Ayaw mo lang makita kapag nagpupupo ka. Pwede din. Pero imagine mo kung isa lang yan, tapos pala Erla pa yung mga LGBT. Tapos, Napakabawang CR yan. paglabas, di ba? So, sa akin, agree ka naman dun sa sinabi ko na mas okay na hindi cubicle. Kasi, Okay naman yun. Kasi nga, kahit sino, kasi alam mo yung nakita mo ba yung video dun sa TikTok, yung about dun sa gym? Nakita ko yun, yung viral ngayon. Oo, na parang, di ba, yung gym, parang they allow yung self-identity. Parang anong mo doon? Anong opinion mo doon? Anong masasabi mo doon? Agree ka ba doon? Oo. Naman ako? Ayun nga, mas maganda talaga. Ako talaga, I stand by my full opinion na talagang dapat separate talaga yung CR. Kasi I mean, kasi doon yung video lalaki parang alam mo yun. So hindi komportable yung babae. Kung nagsisinungaling to, nakakatakot, 'di ba? Nakakatakot yung guy. Doon nag-aano yung ko, like doon nag-aano yung dahilan ko, 'di ba? Parang this is a proof na parang anyone can just say na I'm this, I'm that, you know. So kaya parang to be safe, mas okay na you have your own washroom na talagang on its own. Hindi siya like yung washroom na may mga cubicle and then anyone can just go in like yung nangyari dun sa gym, diba? So that just supports my idea. Oo. Pero at the same time, kung nagsasabi ng totoo yun, another kind of discrimination na naman yun. Para ang sakit na naman na just because na lalaki yung pangangatawan ng isang tao, is ganun na naman yung inabot niya. Isipin mo, syempre kung totoong gay siya, diba? Nag-viral yung video, nakita siya, tapos diba, nakakaawa. Nakakaawa. And so, imagine sa'yo if ikaw yun. Oo. Imagine kung ikaw yun, diba? Ganun gagawin sa'yo, i-video ka just for being you. Na, ito talaga kasi ako diba? Dito ko gusto mag-CR kasi I feel more comfortable na nandito ako sa CR na to. Tapos, i-video ka, tapos kung ano-anong i-throw sa'yo yung mga accusation, ganyan. Tapos, mapaparamdam sa'yo ng mararamdaman mo na naman eventually na may hate na ayaw sa'yo, disgust, diba? So, ayun, nakakaawa yun. Nakakaawa siya at the same time, diba? Just imagine kung meron silang isang CR lang na para doon. Lahat na to yung, wala sigurong viral na video, wala nang pinag-uusapan ngayon. Diba? Ganun lang kasimple. Yeah. Pero sa akin kasi yung opinion ko doon, I mean, not, yung
hindi naman sa awa, pero more on, parang ano kasi, yung hindi naman nagdi-discriminate yung nag-video. Parang more of like, she's uncomfortable seeing a man. Diba? So, Pero again nga kasi, in-identify niya yung sarili niya as babae. no, kasi nga, yun yung role ng gym. Ayun, yun nga, kaya diba? So, in a way, parang, I think it's more of kasalanan ng gym. Na, for you to, parang, tinolerate mo yung being self-identity. Na parang you can just go pero hindi use naman sila any prepared, washroom. diba? Yeah, yun nga. So, dapat alam mo yun. Nag-open ka ng ganun, tapos prepared ka na, nagbigay ka ng They should be ano. like disclosing it, diba? May disclaimer ka sa every people na magsa-sign up na, by the way, diba, na parang ganun. Parang this is a self-identity washroom, so, you might see. Kasi, yung, parang, yung babae, nung sinabi niya yun, it's just really, she's uncomfortable. And again, it's just really safety. I think she's just really thinking about safety. Oo, tas mali pa rin yung naging sagot nung mga nagtatrabaho doon. Instead of, 'di ba, parang i-clarify nila yon and fixing the issue. Pinalaki nila eh. Yeah. Oo, talagang inano nila eh. Although, so nakakaawa din yung babaeng part kasi what if nagsasabi rin siya ng totoo na this guy is just really disguising. Kaya nga. Nagdi-disguise lang siya na babae bago pala sila siya. Bago sila nag-decide lalaki. na i-allow yung ganyan. That nga, nag-prepare sila. Ano ba naman yung dagdag isang CR lang? Diba? Totoo. Ganun ba kahirap yun i-deal? I know, dalawa na nga yung washroom na malaki naman. Sana ginawa na lang nilang unisex talaga. Oo, diba? And then one lang can go. Correct. So ikaw naawa ka. Dun sa guy? Oo. Or dun sa parehas? Oo, pero kasi sa US naman parang common naman din. Pero parang ikaw so, hindi parang mo na alam kung issue. Talagang support, support half and half. Oo naman. Siyempre, wala namang ibang magmamahal at magre-respeto. Sobrang hirap makakuha ng respeto coming from straight. Although, hindi ko sinasabing wala na zero at all. Pero, talaga, mahirap. I mean, yung karamihan naman, swerte tayo kasi maraming nakapalibot sa atin na supportive, diba? Pero paano yung yung mga wala? Sino yung susuporta sa kanila? That's actually a good topic, no? Dun sa mga hindi pa out. Yeah, sa mga exactly. Hindi pa, so maybe that's something na pwede natin pag-usapan next episode. No? Yeah. Actually, like yun yung mga, ang tawag nila doon, mga nasa closet, no? Mga hindi pa out, like parang sila. I mean, ganun ka rin naman before. Parang ganun, na so, hindi. Ano yun, parehas ba yun ng nasa closet and yung mga in denial? Parehas ba sila? No, feeling ko, hindi. Pag nasa closet, feeling ko alam na nila yung sarili nila, pero ayaw lang mag-out. Ayaw lang nila i-out. Siguro may mga tao lang silang wait, going back dun sa get to know you. So, ikaw, ano ka nun? Na in denial or nasa closet lang? Na in denial talaga. Ayaw ko talaga. Denial. Hindi talaga yung, alam mo, tas nasa closet ka lang. So, sana pala, Wala. Alright. Okay. Sige. I think that's it was a good topic. My Ula friend talking about that, syempre, 'di ba? Yung sensitivity of using the washroom, and yun nga yung parang I think mga sa government naman dyan or any establishments, it's just nice to know nga talaga na alam mo yan, you just have a peace of mind and yung comfortable ka and to make other people comfortable too. Diba? Na everyone is parang they all have parang peace of mind na alam mo yun, they're safe, diba? And parang walang judgment na mangyayari. Well, hopefully, diba? Like soon. In the future, Yes. Sana. Alam mo yun, like especially yung ngayon, like yung mundo naman is like they're becoming more open, diba? And I mean, syempre it's a struggle, pero they're becoming more open, so hopefully like in the future parang they will really, reconsider. Pero dapat they have a plan, 'di ba? On how to really like, parang push it. Kasi yun nga. Again, may ano lang is talagang etong mga to, other people can just really, magpanggap lang sila, 'di ba? Just to do bad things, 'di ba? So, there you have it. Our all opinions, friends. Half brothers and half sisters. Half and half. Anyway, thanks for listening again. And we hope to magkaroon tayo ulit ng ganitong kind of
of discussion ulit in the future. Soon, very soon. Yes. And if you guys are seeking for any advice, any ul opinions, you can comment down below, or you can private message or send us an email at cheandgian@gmail.com, if you want to just be private, and If you wanna guess, then if you wanna guest too, if you're comfortable, like, na parang just tell us your story, diba? How to, like, paano ka naging half and half. And yeah, so again, till next time. Peace out. peace out. Peace out, half and half. Hanggang sa muli. Ulong Gian. Laki na ulo mo.